rin. And now, expanding rivers ang paglalaruan ng magkabilang kupunan na ito. Si Coach Alvarado na ang bahala. Tatanggalin talaga at respetuhin ang isang Fanny. Tol, bueno mano din kagad yung sa Indonesia. Tinanggal nila kagad dalawang heroes nitong si Vinuya. That's the Pakito and Freya. Yung Freya kasi pwede mong maklasify sana na pupunta dun sa gold lane. But majority of the times, ang pumipili iba kundi itong si Vinuya. So it's no surprise that they're gonna be going for that as of the moment. Pero pero sa ngayon, tendencies talaga na mag-pick up ang team Sibol dito ng hero para kay Carl TZ ay mananatili talaga sa first place. Kasi may Arlok pa naman na pwedeng piliin din si Binuya pagdating ng Blue 2 and 3. Yeah, and ngayon tinanggal na ang Fredrin. Sabi ni PHI Binuya, sige na, shoot na natin tong Arlot na to. At least, no, kahit merong Akay, pwede niyang bugawin dun sa kabila kung gagamit man ng heavy spin. I believe ang Indonesia dito, isa sa mga kinukonsider din nila is the Claude na agawin. So far, hindi ko pa nakikita mag-Claude si Teddy, si Vianya. Puro carry actually ang nakikita ko. Oo. Baka naman na pwede na yan ngayon. Pero yun nga, since hindi nila prioritize yung hero na yun, may chance talaga na mapunta na naman yung Claude patungo dito kay Dingaray, which is RV. So, I think that's gonna be their choice. There it is. Andyan na naman yung Claude. Tapos, yung Sora yung kanila magiging pickup. So, they're daring Philippines to pick the Valentina. Pero kung hindi naman nila pinili yun, baka mag-Gord Akay na naman itong Pilipinas. Yeah, ano ba ang titingnan nila dito? Tama Gord and Akay. Ang ganda ng combo ng Akay and this Arlot. Pwede rin naman na Matilda na ang kanilang unahin dito. Tapos hayaan na lang nila si Pabico na kumuha ng hero na mag-fit or suits dun sa mismong ano nila sa second phase, di ba? Kung gusto mo na safe, very safe option din naman kung kukuha ka na lang muna ng, ayan, Akay and carry. Okay. Wow, ano ba to? MMR carry para dito kay Viana. Kanina pa natin nakikita yung carry ni Viana. Talagang pinag-ahandaan ng Team Philippines, no, yung mga tank heroes. Kasi naging effective naman actually nung earlier match nila, di ba, na dumating pa nga sa point pa rin na tumatayo na sa apat itong carry na to. So parang yun ata ang pinag-ahandaan ngayon ng Pinas. Oo, dun sila ngayon nakabase. Iba na yung paboritong hero ngayon nitong si Vianya. Pwede naman kasi sila mag-Claude kanina but they didn't decide to go with it. So I guess ayaw din nila kasing ibigay yung Akay Arlot combination dito sa Indonesia. So they just went with picking up the Arlot for themselves. Sila naman yung nakakuha nun, which is good para sa Pilipinas. Pero Gord ang magiging last pick up dito ng ating kupunan. Kasi kung I would say Gord ang pipiliin pala ng Indonesia. My apologies. So kita na natin yung mid laner, XP laner at pati na rin yung gold laner. So aside from Indonesia and Philippines, very determined na natin kung saan pupunta itong mga heroes na to. Yeah, ito na, Matilda na ang inalis. Pwede nang magtanggal muna ng jungle dito. Ayan, Akay, Baksha ang tatanggalin din dito ng Team Philippines. Kung roam ang kung jungle ang pag-uusapan, may mga natitira na lang dito like for example, yung mga damage type siguro. Kung bibili nito ng ng Team Indonesia, kasi kung mag-iisip ka ng utility, sobrang konti na lang. Siguro Guinevere na lang ang nasa parte ng meta. Baka nga isa pa to sa mga tanggalin ng Team PH yung Guinevere. Tapos matira sa kanila yung mga Leomord, yung mga Suyu, yung mga Harley, di ba? Oo, pwede talaga. Yun din yata yung tatargetin na hero na pipiliin dito ni Afan. Kasi sa ngayon, I feel like that's the tendency that they're definitely gonna go with since tinatanggal din ng Pilipinas yung Baksha. And the Valentina is not gonna be picked up. So it also avoids yung pagpili ng Sora dito ng pagpili ng Valentina or pagkopya ng Sora dito para sa kupunan ng Indonesia. But
for the rest of the bands nitong Pilipinas. Kung kayo yung magtatanggal ng Fredrin, kami naman ang magtatanggal ng Baksha at pati na yung mga sinasabi natin kanina, Hans, ano ang magiging prayo ng Indonesia? Wala pa rin naman silang Rome. Feeling ko kung gusto nila, mag-Atlas na sila dito, though may possible na Valentina para sa Team PH. Baka ito na yung simula, no, para sa kanila na kumuha nito, kasi hindi pa natin nakikita halos na gumamit ng Valentina itong si Pabico. Bukod sa Atlas, kung gusto nila lang medyo safe, may mga Hylos din naman, nakita natin na ipinansagot. Pero gatot kacha ang kanilang kukunin dito. Now, Team PH, ano ang kanilang minamatahan? Wala pa silang Rome hero para kay Daddy JP. Merong Hylos, merong Khalid, meron din namang Atlas, at kay Pabico, ang mga natitira sa kanya ay ano ba, mga Lilia, Valen, Luyi. Ako, naniniwala pa rin ako sa Luyi dito. Tingnan natin kung ano mga mangyayari. Yup. So, with this one, I think may combo naman dito yung Gatot Kacha tsaka yung Gord in the ball, pati na rin yung Unbreakable. So, their ultimates could go very well again with each other as well. So, yung Pilipinas, nabanggit mo na yung mga heroes, andyan yung Cho, and they're gonna be selecting the Farsa again. Yung Farsa ginamit ng Pilipinas kanina in game number 3 kontra sa Vietnam, kung saan naipanalo naman nila. But this is a risk given na may AOG nga na posibleng umabot dun sa Farsa kapag kinakailangan talaga ng Indonesia ng simpleng paraan para mapigilan yung feathered airstrike. So, ang missing na lang dito para sa Indonesia ay yung jungler. I assume na bakante pa rin naman yung Suyu. I think that's the utilities ay tinanggal na talaga completely ng Pilipinas. Or Balmond? Oo nga. Balmond ba ay pwede dito sa Indonesia? I believe may mga gumagamit na rin naman. And even our own Carl TZ ay gumamit din naman ng Balmond. Pero Carmilla Jungle! Carmilla Jungle, ladies and gentlemen, Wow. ang ilalabas ng Indonesia. Hindi. Ano ba? Ayun. Nagpalit-palit sila. So si Afan na ang jungle. Carmilla ang ipapakita dito ng Indonesia. Para tayong bumalik. Ano ba to? 2 years ago? O 1 year ago? Tama, 2 years ago. Nung lumabas yung mga Carmilla Jungle, alam mo, pag napag-usapan na ganyan, naalala ko sila Sensui, Yan. na nag-utility ng ganito. Man, exciting to see kung paano mapapagana dito ni Afan. Sana hindi man mapapagana kasi syempre pinas tayo dito. Oo. Matindi-tindi to ha. In all fairness ha, parang yung Carmilla ay talagang inexplore ng possibility ng ng kanilang kupunan, pero sa ngayon ay sisimula na ang Philippines kontra sa Indonesia in this best of 3 labanan ng pride para sa ating dalawang kupunan. But of course, dahil nasa Filipino broadcast tayo, ay we will be rooting para sa Pilipinas with Nepomuceno starting off dun sa kanyang green camp, and the same could also be said para dito kay Afan using the Carmilla. Alam nyo na yan, pare. Alam na ng buong mundo yan na susuportahan natin ang Pilipinas ano man na mangyari. No, nakakadalawa na tayong panalo ngayong araw eh. Siyempre gusto mo tapusin yung araw na to na meron ngiti sa iyong muka at matutulog ka ng mahimbing. And ang Indonesia naman ngayon kakagaling na rin sa talo. Sobrang haba at frustrating nung game na yon against Malaysia. 30 plus minutes tapos natalo sila. Ramdam mo sa kanila yung lungkot eh. Ramdam mo sa kanila na hindi naman sa pinangangalagaan nila yung standings nila. Pero ang goal nila dito kasi ay manalo. Parehas lang tayo niyan eh. Laging ang plano, kumbaga the plan is to win. Yes. Yan lang ang hinahanap ng Indonesia talaga eh. Yup, that has always been the goal. Pero itong rivalry na to stems from way back. Diba? M2 pa lang yata, MSC. And specifically for these two teams, very lenient ito sa M7 World Championship
na hindi na natin babalikan yung nakaraan kasi medyo masalimuot yun para sa atin. Pero clean slate ito para sa Pilipinas. Kasi I am assured na feeling ko magkikita at magkikita pa rin talaga itong dalawang to pagdating nila sa Japan eh. Kasi maganda naman yung standing nila. They're looking good to make it to Aichi Nagoya. Pero sa ngayon, this is like an aura farming contest if you would say. Kailangan na manalo sila dito to prove that they are the ones that are currently up top. Indonesia is at form, the Philippines is too, pero may plano na yata sila para kunin yung pinakaunang pagong. Ayun na, minamadali na nga kagad. Pag-members na gagawin si Pabico. At yung jungle kagad ang natumba. Sabay pagong ay nakuha na rin ang Pinas. Si Dalvin ay lumalayo. Alexander, katry nila na hulihin. Meron ding heavy spin na nagamit doon sa may bandang gitna. Habang si Xiaoqi ay pupuntahan na nila. Babalikan natin yung gitna. And this time ay si Alexander ang kanilang bibigyan na bitawan ni Dalvin yung kanyang Mystic Gush. Pero wala pa siyang sapat na damage para kitilin ang buhay ni Nepomuceno. Tol, sumali na naman itong si Vianya doon sa laban na yon na para makakuha sana siya ng first kill. Unfortunately, napunta yung pagkapatay dito kay De La Cruz. But either way, that is a win para sa Pilipinas dahil nakuha natin yung pagong tapos nakukuha pa tayo ng 2 kills. Hindi umabot yung unbreakable. So it's still gonna be A-okay para sa Team Cebol as De La Cruz stops a fans initiation. Again, naghahanap sana ng utility ang kupunan ng Indonesia pero masyado yata sila napasubo dun sa Carmilla. We're still gonna be finding out kung ano pa yung magiging approaches nila dito but it's not off to a great start. Yeah, hindi talaga. Parang hindi naman 'to ina-expect ng Indonesia lalo na hindi naman ganoon katapang din yung kanilang jungle. And yung jungle kasi nila pang-alalay din lang dun sa mga damage dealers nila, 'di ba? Paglapag mo ng Curse of Blood, dapat may additional ka na player or kakampi na magdi-deal ng damage, hindi sa yung manggagaling yun eh. Okay, tumama yung taunt at si Pabigay bibigyan ng mabilisan lang. Sapat pala yung damage ni Davin para kunin itong si Pabico. Oh, sukat na sukat ni Alexander yung unbreakable niya eh, which is again pretty good. Sanji, Pabico was caught out of position at that moment nung tumama na yung bola. It was bound to be over dahil naka-flicker nga itong mid laner ng Team Cebol. Pero sa ngayon hindi naman natin na masasabi na nakuha na talaga ng Indonesia yung momentum because we're still holding on to a 1.5k gold lead. At ngayon, para sa ikalawang pagong ay nakapwesto na yung dalawa nating mga roamers, Alexander and De La Cruz, Afan at Nepomuceno, nakapwesto na para kunin yung ikalawang pagong ng laban na to. And it's going to be Nepomuceno making the most out of it again habang nililibang-libang nitong si De La Cruz. Pinisinipa niya talaga palayo para siguradong kay Nepomuceno mapupunta yon. At eskapo kagad ito si De La Cruz. Hanap na naman sila kay Alexander na gumamit na naman ng Revitalize pero wala masyadong tatamaan yung ultimate na nanggaling kay Carmilla. And instead, si Dalvin ang mamamataan at siya makikita lang buhay. Sumali na sa Blazing Duet at si Xiaoqi ang makakuha ng kill. Pero ganun din naman ang ginawa ni Vianya. Lumalaban si Binuya at napatay niya si Xiaoqi. That's for the mystery person na pinaglalabanan natin nung simula pa lang. Ang ganda nang nangyari doon. Nakakuha ng kill si Binuya plus mapaplatuhan pa nga niya ata yung ibabang bahagi. Nagugutom ang Indonesia. 3K gold lead, ladies and gentlemen, para sa Pinas. Babaragi na rin nila ito sa middle. 5 minuto, dagdag insulto at tuloy-tuloy ang pag-arangkada ng Pinas. Sobrang ganda ng team fight na ginawa dito ng Pilipinas. They were able to find kills at nauna na naman sa pagsama itong si Vianya dun sa team fight kasi ang plano talaga or from where we're looking, free hit itong si Pabico, hindi nakapag-dish out ng damage itong si Alexander. Gusto niya sanang gamitan ng unbreakable itong si Sanji pero wala na kasi siya nung skills at very low na rin siya. Somewhere around 5% na lang yung kanyang HP and it started off with De La Cruz na sinipa niya papalayo itong si Afan para hindi na talaga maka-retreat. 2 out of 2 ang pagong ng Pilipinas heading into the minute 6. Grabe umaura dito si JP, no? Hindi man siya rumiri-recall, hindi man siya umi-sticker, pero yung nakatayong ganyan tapos yung parang papampay-pampay, yung lakad-lakad, taplakad lang. Nakakaaning yan eh. Ayun, tinan mo, lilikuran na nga ni De La Cruz. Alis mo na si Dingaray, alam niya na siya ang magiging next na hahatulan dito ng Pinas. Pero si Binuya naman ay steady lang dun sa may bandang ibabang bahagi and ang minimake niya lang dito ay hindi makagalaw itong si Xiaoqi at hindi makasama sa mga plano ng Indonesia. And so far, it's been smooth
para sa Pilipinas, pero mahahanap na naman sila nitong si Apan. Hindi niya pa ginagamit yung kanyang ultimate. Hindi tatama yung bola nitong si Dalvin habang may Torre na napapagsak na ang Pilipinas sa may bandang itaas. They are leading by 5K. Si Binuya nasa ilalim na naman Conceal. na napapaligiran na naman na iba sa mga members nitong Indonesia. Napagamit na ng Federal Airstrike si Sanji at nandun naman yung pag-atake. Pero andun yung final slash na ni Pumuseno at namatay na naman yata ang isa sa kanilang mga members, pero si Binuya yun. XP laners ang nagkapalitan. Nasa likod na naman itong si JP banat-banatan si Dalvin. So it's still gonna be okay. May pagtalon galing kay Carl TZ at si Papico makakuha ng kill. It's gonna be 3 for the price of 1 and things are looking good para sa Team Sipol dahil atakihin na nila yung nasa bandang ilalim. Ayaw niyo pang mag-back ha. Sige, babanat-banatan na namin kayo. Kayan, mag-back na talaga kayo completely. Hinatid na pauwi dito ng Pinas. Dito ang Indonesia. Susubok si Xiaoki. Man, ibang klase ang aura ng Philippines ngayon. Lalo si Pabico. With this signature Farsa, alam mo, tagal na nating hindi nakita nitong Farsa. And yung tinatakbo kasi ng ating meta ay hindi na rin super pasok ang isang Farsa. Pero sabi ng Pinas, sige, try nating paganahin. Nailapag yung Curse of Blood, pero ito na naman yung naging istorya. Ito na naman yung naging problema ng Indonesia. Walang sapat na damage para nga naman mapagsalusaluhan ng Team PH yung Curse of Blood na yun. Kasi kapag nakalink ka, kailangan may na-damage sa'yo. And since si Dingaray ay late game pa at medyo napuruhan siya kasi 2 death na rin siya, ganun din naman si Dalvin. Hindi rin siya makapag-deal ng mas mataas na damage kasi nga naman 2 deaths na rin to at naghahapit na rin dun sa kaperahan. Oh, this is the Philippines just really out here for revenge. Tila naaral at nakapagpahinga sila para mentally ay makapaganda sila para sa laban na to. Indonesia seems a little bit exhausted doon sa kanilang naging laban kontra sa Malaysia. So far, yung gamble nila with Afan picking up this Carmilla ay hindi nagiging maganda para sa kanilang koponan as De La Cruz is just dashing in and out. Iniiwasan niya lang yung mga ultimate na pwede nilang ibigay. And that has always been the story of this game. Now we're approaching this next Lord and the Philippines is pushing back Indonesia pabalik sa kanilang base. Gusto ko lang sabihin na 8 minutes and 48 seconds, 8K and something para sa Pinas. Para nakikipagtablahan lang dito ang Team PH. Ngayon na para si De La Cruz sabay yung Federal Airstrike. Then, mula dito kay Pabico at nakapatay ng isa. At yung jungle yon ng Indonesia. Wala nang contest ata na magaganap. May plano din si Dingaray dun sa itaas na bahagi. Pero papasabugin lang ata ng Team Philippines. Ito na naman ang maligalig na JP natin, pare. Doon sa base dito ng Indonesia ay naglalaro na naman ng ninja-ninjahan. At itong PH ay patungo na rin doon sa Lord na ito. At itutuloy na nila ang kanilang naudlot na plano para kunin ng maaga ang Lord. Hindi yata nila inasahan na papasok itong si JP, and De La Cruz was able to find the perfect kick papunta doon sa major target na talagang kanilang kinakailangan na mapatumba. Pero si Binuya ang kanilang magiging targets ngayon. Napapaliburan siya ng 4 pero makakatakas pa rin yata siya ng bahagya. And doon na naman yung final slash dash na naman patuloy-tuloy and he's gonna be able to escape for a bit. Pero mapapatulan siya nitong si Dingaray. Andun naman yung Feathered Airstrike at 2 ang nawala para sa kupunan ng Pilipinas. Pero tingnan mo yung ginagawa ni Bianya sa may bandang itaas. Talagang pinupuruhan niya na yung inhibitor and that is gonna be okay. Pero hindi niya pa rin mapapatumba yun. Makakahinga pa. Isang gahibla na lang ang buhay noong inhibitor turret na nasa taas. Ngayon medyo hati-hati ang Pilipinas. Maganda ang ginawa ng Indonesia pero hindi yata hahayaan ni Nepomuceno na hindi nila makuha yon. At may laban na naman silang gagawin. Hinihintay ko yung heavy spin na gagamitin sana ni The Goat at ando na naman yung kanilang pag-atake. Makakatakas pa sila ng bahagya pero minahabol siya ng Mystic Cash siya mawawala din. Kasama na yata si Papico pero lumilipad-lipad lang so it's still a-okay. Nakakuha naman sila ng marami pero kapalit nun ay 3 buhay ng mga mula sa Sibol. Yeah, akala ko sasama pa nga si Bianya para mag-deal ng damage doon. Pero feeling ko, kinol na rin ni Carl TC na o ni Nepomuceno na hindi na, wag ka na sumama. Ibigay mo na ako. Okay lang yon. Ang importante hindi ka namatay. Kasi yun naman talaga yun eh. Kapag meron kang carry, ayaw mo talaga na maagang mabigyan at maagang mapatay at or ma-shutdown man lang itong si Bianya. So may pag-aalaga na nangyayari dito from 8 something K to 6K
bumaba ng 2,000 and balikan natin, napaka-lupit ni Vinuya dito sa nangyari na to. 5v1 yun nakatakas siya ng panandalian, nakapag-buy siya ng konting oras at dahil doon, nasubukan ni Vianya na basagin yung top lane at nagtagumpay si De La Cruz doon, ay si Nepomuceno doon. 60 seconds para sa Lord at ng Indonesia ay ginagapang pa rin yung malalim-lalim na lead na naipondo ng Pinas against them. This is definitely tough para sa Indonesia sa ngayon dahil malayo yung long lane at doon magsuspawn yung mga super minions. Pero atake yata ang Pilipinas, nakakonceal sila ngayon. Si JP ang unang nakita ng kanilang kupunan. This is information para sa Indonesia na walang conceal ang Sibol, pero hindi sila magpapadalos-dalos dahil alam nila na kaya silang i-burst down ng mga heroes na nagbumula sa Pilipinas. Kaya may entry points na gustong gawin itong si Afan, pero nakita niya yata itong si De La Cruz and they will be retreating immediately. Wala silang ibang gagawin kundi mag-back away na lang at hintayin na lumabas yung Lord. 15 seconds para doon sa Lord. Si Dalvin ay dumidepensa lang sa itaas. Hirap na hirap ang Indonesia na na sundan kung saan patungo ang Pinas. Dingaray, to be fair, meron na rin naman siyang Wind of Nature and now Ice King 1 para dito kay Dalvin. De La Cruz naglilibot-libot, iikot ata. Ang plano ata niya ay pumitas muna ng isa habang sinisimula na ng Pinas. Ang Lord na ito, hindi ata makakasilip man lang ang Indonesia. Wala silang kamalay-malay. Nagpulasan na rin kasi sila dahil nakita nila si De La Cruz sa likod. Naghahanap na magiging plano. Available ang flicker ni De La Cruz. Pero hindi na muna hahabol pa ang Pinas. Re-respetuhin nila yung kakayahan din ng Indonesia at inaantay na lang nila 10 segundo halos o sabihin natin na 12 to 14 seconds ay paparating na yung Lord na kanilang aantayin at malamang ay tutungo ito sa itaas. I mean, this is a great call by the Philippines na iniisip nila kung saan posible manggaling yung Indonesia So hinanap po na nila yung mga entry points at sabay kuha ng Lord. Nagamit na rin yata ng Indonesia yung Magic Sentry kanina kaya lisensyado lalo yung Pilipinas para mag-engage doon sa Lord. Blitzing it so quickly dahil nandun si Viruya na 2-0-5. This might be the window na pwedeng gamitin ng Pilipinas para tapusin na ang laban na ito. Naku, mukhang nagmamadali na sila dito. May ispatan nata ng dalawa. Si Vinuya dun sa may gilid, pero siya iba-burst din. Nagkamit yung Missing Gush. Mabibiti na natin ang Indonesia dito sa kanilang mga firepower. Heavy spin. Ilalayo lang muna dito kung sino yung mga primal target. Kaya lang may ipit ata dito sa gilid. Si Apan! At saka agad ang nabigyan. Nag-try naman dito ang Indonesia na mag-counterplay. Pero si Bianya nakabili na rin ng Wind of Nature. Makakapati sa Pibico ng isa. Tatlo na kagad na nagtumbahan mula sa Indonesia. May Lord pa nakasama. AOG pipilitin na talaga ni Alexander. Napigilan ng inevitable and ng Team Philippines ang magwawagi sa Game 1. What a victory mula sa Team Philippines. The redemption arc is off to a great